Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and in this video ay tatalakayin natin kung bakit mas lalong naging profitable ang aking trading strategy. Sa end of the video ay ipapakita ko kung paano ko napalago ang aking 1,000 pesos up to 6,000 pesos. What's up guys? Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga subscribers at ang mga patuloy na nanonood sa aking mga videos. Congratulations para doon sa mga sumunod sa aking mga shinare ng mga strategies at ngayon ay nagiging profitable na. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share para sa more updated videos. Sa aking mga past uploaded videos ay marami na akong na-share na mga trading strategies na ginamit ko at naging effective naman. Pero sa videong ito ay magfo-focus tayo doon sa chandelier exit plus ZLSMA trading strategy kung saan ginamitan ko siya ng isa pang trading strategy na nakatulong para maging mas profitable ito. So kung gusto nyong malaman kung paano gamitin yung chandelier exit strategy, meron po tayong link down below at panoorin nyo po yung video. So, ang trading strategy na dinagdag ko or ginamit ko ay ang tinatawag na support and resistance. Para mas lalo nating maintindihan kung paano ito ginagamit at kung paano ito nakakatulong sa ating trades, pag-usapan muna natin ang psychology ng support and resistance in connection sa demand and supply. Ito si Redman at si Greenman. Si Redman ay yung supply at si Greenman naman ay yung demand. Si supply ay yung amount of coins available o yung mga sellers na may hawak ng mga pwedeng ibenta. Si demand naman ay yung desire to purchase coins or yung mga buyers na may hawak ng pera na gustong bumili. So anong kinalaman nila sa market? Ayon sa law of supply and demand, kung ang produkto ay may mataas na demand at may mababang supply, tumataas ang presyo. Kapag naman mababa ang demand at mayroong mataas na supply, ay bumababa ang presyo. Habang pataas ang presyo ay dumarating ang punto na yung mga sellers ay nagdidesisyong magbenta ng supply. At kung minsan ay dumadating ang punto na nagkakasalubong ang dami ng supply at ang dami ng demand. Rason para magkaroon ng stable price or tinatawag na equilibrium price. Isang rason kung bakit nagkakaroon ng sideways movement ang market or ang tinatawag na distribution. Tulad na lamang sa example na ito, pagkaraan ng price increase ay nagkaroon ng saktong dami ng supply at ng demand, kung kaya't nagkaroon ng sideways movement ang market. Dumarating din ang pagkakataon na mas marami ang mga sellers or ang supply kaysa sa demand kung kaya't nagkakaroon ng rejection or reversal. Tulad ng chart na to, after ng price increase ay na-overpower ng supply ang demand causing a rejection. Then a retest was made ng demand or buyers para i-continue yung trend pero hindi nila ito nagawa causing the trend to reverse. Itong level or zone na kung saan yung price movement ay nag-pause or tumigil after a price increase is considered to be the resistance level or zone. Kapag pababa naman ng presyo ay dumadating din yung pagkakataon na yung sellers at yung buyers or supply at demand ay nagkakaroon ng parehong dami kung kaya't nagkakaroon ulit ng equilibrium price. At dahil dito ay nagkakaroon din ng sideways movement ang market or tinatawag na consolidation. Tulad ng chart na ito, after price decrease ay nagkaroon ng saktong dami yung supply at ang demand, kung kaya't nagkaroon ng sideways movement ang market. Dumarating din yung pagkakataon na mas dumadami na ang demand kaysa sa supply, kaya na-overpower na ito causing a rejection or reversal. Tulad sa chart na ito, after price decrease ay na-overpower ng demand ang supply causing a rejection. Then after 3 retests, nanalo ang demand sa supply causing the market to reverse to the opposite direction. Yung level or yung zone kung saan nagkaroon ng pause or stop ang price movement after price decrease is considered to be the support level or zone. So ang support and resistance na to ay nakatulong sa akin para makita ko yung mga
key points kung saan ako magpo-position. Malaki din ang tulong nito para magkaroon ka ng confidence doon sa position mo. Tulad na lamang ng mga trades ko na ito. Okay, so trade na to. Dito ko nilagay yung resistance area or yung level ko. Kung mapapansin nyo, meron siyang maraming touches sa area na to. Kung saan nagkaroon ng pause or reversal ang market sa base sa history niya. So, magandang area ito for a resistance. Nung time kasi na yon, dito ko naabutan yung market. Okay, so ayun. And since na-identify ko na yung resistance, tinignan ko merong chandelier exit pattern dito or condition wherein yung sell signal ay nag-close sa ibaba ng ZLSMA. So, ang ginawa ko, nag-position ako for short position. Okay, so, dyan yung nakuha ko na entry and then medyo tinastasan ko dyan yung stop loss ko and almost 2 risk reward ratio, 1:2 risk reward ratio. So sa trade na to ay nakakuha ko ng around 18.59 USDT. So my next trade is, tingnan nyo, itong dalawang to, I recognize this as magandang level. So dyan ko nilagay yung resistance level ko. At kung i-check sa history niya ay meron siyang mga touches. Yan. Okay. So I decided na ito yung magandang area or level for a resistance. So naabutan ko ito dito sa part na to. And then when I see it, meron siyang chandelier exit pattern. So yung sell signal sa ilalim ng ZLSMA. So I positioned for short and stop loss just above yung last na spike. And for this trade, naka-gain ako ng $9.77. And sumunod naman nito ay mayroon ako nakita dito, parang rising wedge pattern. Meron siyang chandelier exit conditions, so nag-set ako ng short position. So dito sa chart na to is yung ilalim na portion is parang naging resistance siya, may retest at hindi nag-materialize, so nag-position ako ng ganyan. So with this, nakakuha ako ng $5.97 sa trade na yan. Okay, next trade, kung mapapansin nyo, mayroong nag-touch ulit doon sa last na resistance na in-identify natin. Kung mapapansin nyo, dito sa unang touches nagkaroon ng sell signal, pero hindi ako nag-enter kasi nasa itaas or nasa ibabaw siya ng ZLSMA. So ang ginawa ko, nagantay ako for another touch sa resistance, and then nung nakita ko na sumunod na siya sa condition ng ating chandelier exit, ating trading strategy, so nag-enter na tayo for a short position. Sa position na to, so parang 1:1, almost 1:1 risk reward ratio yung ginamit natin dito. And sa trade na to, naka-profit tayo ng 8.68 USDT. Okay, so ang next trade ko is
Itong area na to, dito, dati ko na itong in-identify as an area of support. So, kung mapapansin nyo sa history, nagpunta ako sa higher time frame, 15-minute time frame. Base sa history niya is, yung area na yon is already a area of support ng mga nakaraang market. So ang ginawa ko, naghanap ako ng long position opportunity sa area na to. So, naghanap tayo ng buy signal na nasa taas ng CLSMA and nag-enter tayo ng long position. Okay. So, yung stop loss natin is sa baba lang din nung buy signal. And in this trade, nakakuha tayo ng 7.34 USDT. Okay, so sa area na to ay may nakita kong resistance area. So, possible resistance level. Kasi meron siyang mga touches. Ayan, okay. So, base sa history niya, meron siyang mga touches ng last trade, last market. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng short opportunity. So, nagkaroon ulit siya ng retest sa resistance and lumabas din yung sell signal under the ZLSMA signal. So, naglay ako ng short position for this trade and luckily, nakakuha ko dito ng 7.03 USDT. Sa chart na to, may nakita ko ditong accumulation sa area na to, and nung chinek ko yung level niya is dati pala siyang naging support, area of support. So kung titignan nyo, naging support siya dito, and so ang ginawa ko, nagantay ako ng sell signal ulit dito sa area to kasi nilagpasan ko na itong dalawang sell signals. So, nung nakita ko ito, nag-enter ako ng short position and yung stop loss natin is ibabaw lang ng last spike na mataas. And after nyan, okay, so nagkaroon siya ng rally pababa and sa trade na to nakakuha ako ng $18.62. So itong last na i-share ko sa inyo ay isang support and resistance case din, pero meron siyang chart pattern na po. So nung naabutan ko yung chart na to is may napansin ako na parang bearish pennant. So, nung nilagay ko yung mga lines, so, na-confirm ko nga and napansin ko na nag-break doon sa pinaka-support niya. So, sa area nito, nag-break siya and nagkaroon ng sell signal. So, kung mapapansin nyo, meron siyang sell signal pero nasa taas siya ng ZLSMA. So, dinisregard ko ito kasi familiar talaga ako sa chart pattern na to. So, yung sinunod ko is yung rule ng chart pattern na to, na kung mag-break siya dito at possible siya is magtuloy-tuloy yung bearish movement niya. So, with this, naglagay ako ng short position. Yung lower line niya is ito na yung pinaka magiging support niya. And yung upper line niya, siya na yung magiging pinaka-resistance niya. So, in this case, nag-break yung support, nag-enter tayo ng short position. And after that, fortunately, naka-gain tayo dyan ng 15.63 USDT. Okay, so, guys, ito na nga yung summary ng realized PNL natin since April 24 to April 28 na trades sa Doge USDT. So, naka-garner tayo ng 104.1
4993 USDT, excluding fees ito. Kung i-check natin yung trade history natin, kung mapapansin natin na dito sa trade na to, sa strategy na to, is mas marami tayong win kaysa sa losses. So, ang winning trades natin is 18 out of 26, which is 69%, and losses of only 8 out of 26, which is 31%. And yung equity invested natin dito is $20 lamang, and naka-profit tayo ng 104.5 at naging 124.5 ang ating current equity. So, yung total profit loss percentage natin is 522%. Kung matatanong nyo kung ilan yung leverage ko, nag-iiba-iba siya. Hindi siya fixed. Pero, usually, doon sa trades ko is 45 yung minimum ko na leverage, pataas na yun. So, that's it guys. Sana naman ay nakapag-share ulit ako ng isang magandang trading strategy na pwede nyong magamit sa inyong trading journey. Hopefully, maka-inspire ito at makapagbigay sa inyo ng bagong ideya, makatulong sa inyo para maging profitable ang ating mga trades. Yun lamang po sa ngayon. Hanggang sa muli, happy trading!